Sa nakaraan ay natapos tayo sa pagpatay ng ating bida sa Devil of Origin at dahil doon ay nagpaalam na rin si Daos Tristching sa kanila upang bumalik na siya sa Heavenly School at sa huli ay tinatanong ng Sect Master ang ating bida na kung ano ang kanyang gusto dahil magsabi lang daw ito sa kanila. Samantala dito sa Ancestral Shrine ng pamilyang Jiang ay kanilang ipinaalam sa ating bida na nandito ang kanyang hinahanap at ang bagay na iniwan ng kanilang ninuno na si Jiang Li. Ngunit bago pa sila pumasok at tulad ng inaasahan ay tumutol na naman dito ang uncle dahil baka hindi daw ito angkop dahil ang Ancestral Shrine ng pamilyang Jiang ay palaging hindi pinapayagang pasukin ng mga dayuhan. Sinagot ito ng Sect Master at hindi daw dayuhan si Sir Ren at sinabi ng Sect Master sa ating bida na ang kahon ng kayamanang ito ay iniwan ni Jiang Li sa mga nakaraang taon, sinubukan na nila ito ng iba't ibang paraan pero sa huli hindi nila nabubuksan ito. Nang makalapit dito ang ating bida gaya ng kanyang inaasahan sinabi niyang ito ang kanyang gusto. Dito ay sinabihan ng uncle ang ating bida na tumigil ito at huwag daw niya itong hawakan dahil ito ang mana na iniwan ng kanilang ninuno at hindi siya pumapayag na makuha ito ng ating bida. Sa isip niya ang laman ng kahon ng kayamanan ay siguradong isang pambihirang kayamanan. Ang ganitong kayamanan ay dapat na ipasa sa kanyang anak na si Jiang Yunfei. Sinigawan naman siya dito ng kanyang kapatid na tumigil na daw ito dahil kung hindi dahil kay Sir Ren hindi na sila nabubuhay ngayon. Ngunit sa taas nito ay isang boses ang maririnig at galit na pinapalabas ang lahat ng miyembro ng pamilyang Jiang. Tumingin dito ang Sect Master at kanya ito sinabihan ng taong dumating na kung sino ba siya para maging ganito kay abangan. Dito ay nagpakita ang ama ni Li Hu at ang pinatay ng ating bida doon sa libingan at sinabihan ito ng Sect Master dahil paano daw ng ahas ito na pumasok dito ng basta-basta at kung ano ang kanyang gusto. Tumugon ito at pasigaw niyang sinabi na ang kanyang anak na si Li Hu ay pinatay sa kanilang libingan at tinanong ang Sect Master na sabihin sa kanya na kung sino ang may gawa nito. Dahil dito ay nagulat ang Sect Master gayong hindi naman niya alam ito. Dito ay nanginginig na sinabi ni Chief Lee sa Sect Master na tigilan na nito ang kanyang pagpapanggap at ibigay na lang daw niya ngayon ang taong pumatay sa anak niya dahil dudurogan niya ito hanggang sa wala nang matira sa katawan nito. Sa takot ng uncle at dito ay tinatanong niya si Jiang Cheng na hindi ba't pumunta ito sa sementeryo kanina at sino daw ang gumawa nito at hindi naman kaagad nakasagot dito si Jiang Cheng. Sinabi niya si Li Hu ay may primordial yang physique at lubos na pinahahalagahan ng pamilyang Li at bukod kay Li Changfeng siya ang pinakamaswerte na anak ni Chief Li at kung hindi daw nila malulutas ang bagay na ito tiyak na mapapahamak sila. Dito ay binalaan ni Chief Li si Jiang Cheng gayong sabihin na daw nito sa kanya dahil may hangganan ang pasensya niya at kung hindi lilipulin niya ang buong pamilyang Jiang ngayong araw. Dahil sa takot dito ng uncle ay napasigaw na ito kay Jiang Cheng na bilasan niya raw na sabihin na kung sino ito. Dito ay dinurduro niya pa si Jiang Cheng at tinanong na kung hindi ba talagang pinapahalagahan ni Jiang Cheng ang buhay at kamatayan ng pamilyang Jiang. Tumugon dito si Jiang Cheng at kanyang sinabi at siya ang pumatay kay Li Hu at hindi naman ito inaasahan ng kanyang ama. Dito ay naglakas ng loob na inaamin ulit ni Jiang Cheng na siya ang pumatay kay Li Hu at dinuro-duro niya pa si Chief Li na kung may lakas ito ng loob harapin daw siya at huwag nitong idamay ang pamilyang Jiang dito. Dahil dito ay hindi makapaniwala ang kanyang uncle at napatanong na kung paano daw ito nagawang gawin ni Jiang Cheng ang isang bagay na katangahan na ito gayong ipinapahamak lang daw ni Jiang Cheng ang pamilyang Jiang sa isang hindi na mababagong kalamidad. Sa sinabing iyon ni Jiang Cheng ay bahagya na pangiti dito si Chief Li at tinatanong na kung makakaya ba ng isang walang kwenta tulad ni Jiang Cheng na patayin si Li Hu at kung ginagawa ba siyang tanga nito kasabay nito ay naglabas ito ng napakalakas na pressure dahilan mapaluhod dito si Jiang Cheng. Dito ay inuutusan niya ulit si Jiang Cheng na sabihin na sa kanya na kung sino ang gumawa nito at pananatilihin niyang buo ang bangkay ng taong iyon. Tumugon nito na siya talaga ang pumatay kay Li Hu binastos niya ang kanilang ancestor kaya nararapat lamang daw iyon. Habang sa isip niya nagpapasalamat siya sa tulong ni Brother Ren at hindi siya matatakot kahit na ikamatay niya pa ito. Dahil sa ayaw aminin ni Jiang Cheng ay bigla na lang itong sumugod dahil papatayin niya na lang daw ito. Ngunit kaagad naman dito pumagitna ang kanyang ama at si Zir upang sabayan ang papalapit na atake ni Chief Li. Sa kanilang banggaan na atake ay tumilapon dito ang katawan ng mag-ama dahil na rin sa kanilang agwat na lakas, kaya naman nanggagalaiti na lang sa galit ang kanilang ama dahil na rin sa hindi niya may galaw ang kanyang katawan.
Nang makita iyon ng uncle ay mas lalo itong natakot sa ipinapakita na lakas ni Chief Lee at nasabi niyang tapos na sila walang makakaligtas sa galit ni Chief Lee ngayon. Dito ay umatake muli si Chief Lee at habang papalapit ito kay Jiang Cheng ay ang nagawa na lamang niya ay kundi pumikit na para bang nag-aantay sa kanyang katapusan. Ngunit bago pa mangyari na tumama iyon ay bigla na lang tumabingi ang kanyang mukha dahil sa may isang taong sumampala sa kanyang mukha at tumilapon ang kanyang katawan. Dito ay napatanong ito na kung sino daw ang gumawa noon sa kanya. Nang makita ay ang ating bida pala ang may gawang iyon at sinabihan si Chief Lee na kung nagsawa na ba ito sa kanyang mga kalokohan, dahil dito ay nagalit ang kasama ni Chief Lee at tinanong ang ating bida na kung sino ba ito at paano ito nang ahas na umatake sa kay Chief Lee at kung pagod na ba itong mabuhay. Dito ay sinabi ng ating bida kay Chief Lee na siya ang pumatay sa anak nito at ikinagulat ito ni Chief Lee at napatanong na kung ano ang naging kaugnayan nito sa kanyang anak. Nang marinig ito ng uncle ay tinanong niya si Jiang Cheng na kung totoo ba na si Ren Xing ang pumatay kay Li Hu at tumugon ito na tama ngunit si Li Hu ang unang umatake kay Brother Ren. Dahil dito ay sumiklab ang napakalakas na aura ni Chief Lee at sinabihan niya ang ating bida na parating na ang kanyang katapusan. Ngunit kaagad naman dito na pumagit na ang Sect Master at sinabihan siyang tumigil na ito. At dahil sa hindi talaga gusto ng uncle ang ating bida ay pinigilan niya ang kanyang kapatid na maging kalmado raw ito gayong si Ren Xing ang gumawa nito kaya dapat niyang tanggapin ang responsibilidad ng mag-isa at huwag daw niyang idamay ang pamilyang Jiang dito. Nang dahil sa kanyang ginawa ay ikinagalit ito ng Sect Master at sinabihan siyang umalis ito sa kanyang harapan dahil kung patuloy daw itong magsasalita ng ganito at siya na mismo ang magwawakas sa kanyang buhay. Dito ay walang takot na hinarap ng Sect Master si Chief Lee at kanyang itong binalaan na kung manggahas siyang hawakan si Sir Ren ay lalabanan nila ito ng lahat ng kanilang makakaya hanggang sa kamatayan gayong si Sir Ren ang kanilang tagapagligtas. Nang marinig ito ni Chief Lee ay mas lalo siyang nanggagalaiti sa galit at napapatanong na kung nawawalan na ba sa katinuan ang Sect Master. Dito ay inutusan din ng Sect Master ang lahat ng mga membro ng pamilyang Jiang at makinig sa kanyang utos at maghanda para sa laban ng buhay at kamatayan, at tumugon ang mga ito na kung ano ang kagustuhan ay kanilang tutuparin ito. Sa likod ay labis-labis na dito ang takot ng uncle sa kanilang kaligtasan at sinabihan ang kanyang kapatid na huwag daw siyang magpadalos-dalos dahil kung gagawin niya ito tapos na ang pamilyang Jiang. Tumugon dito ang Sect Master dahil ang kanilang ninuno na si Jiang Li ay isang alamat na hari na namuno sa isang buong panahon at kahit na sila ay lipulin hindi sila makakagawa ng mga traidor, at walang katapatan na gawain at hindi nila maaaring dungisan ang pangalan ng hari ng mga alamat. Dito ay nagsalita si Chief Lee at tinatanong ang Sect Master na kung sigurado na itong gusto niyang protektahan ang isang dayuhan para sa kanyang buong pamilya at tumugon ito na oo. Itinuro niya ang Sect Master na dahil kung ganun daw bukas na lang nila itong ayusin sa isang laban ng buhay at kamatayan na ipaglalaban ng mga Young Master bukas sa arena, at sinumang matalo ay kailangang umalis sa Jiangyuan City. Dito ay kaagad nag-react ang uncle at sinabihan niya ang kanyang kapatid na walang kwenta si Jiang Cheng at hindi daw niyang maaaring tanggapin ang mga tuntunin na ito. Kaagad din naman dito tumugon si Chief Lee na kung hindi papayag ito ay ibigay niya na lang ang ating bida ngayon. Pahabol niya pa na nakangiti at kumpiyansang mananalo sila magkita na lamang sila bukas sa arena at sisiguraduhan niyang ito na ang katapusan ng pamilyang Jiang sabay nito ang kanilang pag-alis. Dito ay naitanong ng kasama ni Chief Lee na kung bakit hindi ito lumaban kanina noong inatake siya ng taong iyon gayong kaya niya namang lipulin ang pamilyang Jiang ng isang iglap. Dito ay ipinaliwanag ni Chief Lee sa kanya na kung bakit dahil sa huli ang pamilyang Jiang ay isa pa ring pamilya ng hari ng mga alamat, kahit na sila ay mahina na maaaring may mga natitirang mana pa rin ng hari. Bukas darating din ang master ni Fenner na si Celestial Aunt Bayon. Matapos matalo ang pamilyang Jiang maaari na nilang lipulin silang lahat ng sabay-sabay. Samantala at dito ay mapapansin ng uncle na parang nasisiraan na ito ng utak sa na kung ano na raw ang kanilang gagawin ngayon dahil walang paraan na mananalo si Jiang Cheng laban kay Li Feng. Dito ay nagsalita si Zir sa kanyang ama na hayaan daw siya na ang lalaban bukas at tumugon ito na dapat nilang sundin ang mga tuntunin gayong ang tanging ang Young Master lang ang may karapatang lumaban. Habang naiinis naman dito si Jiang Cheng sa kanyang sarili dahil kasalanan niya raw ang lahat ng ito at siya ang Young Master ng pamilyang Jiang pero wala siyang talento at ang kanyang cultivation ay karaniwan lang, talagang walang kwenta siya.
Nagsalita naman dito ang ating bida na hindi daw matatalo si Jiang Cheng bukas at kaagad napatanong dito ang sect master na kung ano daw ang ibig sabihin ni Sir Ren. Sinabi ng ating bida na magsasagawa sila ng cultivation ni Jiang Cheng ngayong gabi, at maipapangako niyang mananalo siya bukas. Ngunit gaya ng inaasahan ay binara na naman ito ng uncle at tinawanan niya ang salitang iyon ng ating bida na kung nagbibiro ba raw ito at oo inaamin niyang may kakayahan ng ating bida pero ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng pamilyang Jiang. Sinagot ito ng ating bida na kailangan lang raw siyang pagkatiwalaan. Kung ganoon tapos na ang pamilyang Jiang si Jiang Cheng ay isang karaniwang bata na may karaniwang kakayahan at wala siyang kwenta at iyon na ang kanyang kapalaran. Tumugon dito ang ating bida dahil kung ganito daw ay lalabanan niya ang langit para tulungan siyang baguhin ang kanyang kapalaran at naniniwala naman dito si Jiang Cheng sa kanyang brother Ren. Dito ay sinabihan niya ang sect master na hindi nila dapat payagan ang mga gusto ng ating bida at tumugon dito ang sect master na naniniwala rin siya kay Sir Ren at ipagkakatiwala niya kay Sir Ren na ang kanyang anak. Matapos ay napalingon ang ating bida sa kahon na kung saan nakalagay ang iniwan ng ancestors ngunit bago pa man makuha ito ng ating bida ay isang boses ang maririnig na nagsasabing tumigil ito. Nang marinig naman iyon ng uncle ay kaagad niyang napagtanto na ito ang kanyang anak na si Jiang Yunfei at masaya siyang nakalabas na ito sa kanyang pagsasanay. Sa harap niya lumapag si Jiang Yunfei na puno ng kumpiyansa gayong nagnanais din ito na makuha ang item na iniwan ng ancestor Li. Dito ay kaagad niyang ipinaalam sa kanyang ama na matagumpay siyang nakapag-breakthrough at nakapasa sa pagsasanay, tumugon ito na mabuti naman at natutuwa din siya dahil ang cultivation ng kanyang anak ay umabot na sa nascent condensation realm. Dito ay sinabi niya sa sect master na ang kanyang anak ay may mga katangian na maging ancestor at iminumungkahi niya na palitan na si Jiang Cheng at si Jiang Cheng na ang maging susunod na young master para harapin ang pamilyang Li sa kanilang lugar. Ngunit sa kanyang isipan pala ay isa na itong perpektong pagkakataon para makuha ang posisyon ng sect master at mapunta sa kanya. Dito ay tinatanong ng sect master si Jiang Yunfei na kung may kumpiyansa ba ito na matatalo niya si Li Feng. Tumugon ito na oo naman at sigurado na matatalo niya si Li Feng gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit siya ay may isa sa mga nangungunang 10 physic gayunpaman, at kung makakakuha siya ng kayamanan na iniwan ng kanilang ancestor sigurado makakaya niya ito. Tumugon dito ang sect master na ang bagay na kanyang tinuturo ay pag-aari na ni Sir Ren, at sumabat naman kaagad dito ang uncle na sa panganib na ang pamilyang Jiang at bakit matigas pa rin daw ang ulo nito hanggang ngayon dahil hindi dapat payagan na mapunta ang bagay na iyon sa mga kamay ng mga dayuhan. Sinang-ayunan naman ito dito ni Yunfei na ang mga bagay ng pamilyang Jiang ay dapat lamang pag-aari ng mga miyembro ng pamilyang Jiang, dahil dito ay ikinagalit ito ng sect master at tumigil na raw sila. Tumugon dito ang ating bida na pinapakalma ang sect master gayong hindi daw ito mabubuksan ng sinuman. Dito ay lumapit si Yunfei at magpapakilala na siya raw si Jiang Yunfei ay kailangang buksan ang kahon ng kayamanan para iligtas ang pamilyang Jiang mahal na ninuno mangyaring pagpalain siya nito. Ngunit hindi man lang nag-react ang kahon dito at napatanong siya na imposible daw ito. Dahil sa kanyang galit ay pinilit niyang buksan ito at paulit-ulit na binabanggit ang open ngunit ang kasunod naman nito ay bigla na lang naglabas ang kahon dahilan na tumilapon ang kanyang katawan. Nang makita iyon ni Zir ay napasabi siyang hanggang ngayon nabigo pa rin si Yunfei at mukhang tadhana ba talagang walang makakapagbukas ng kahon ng kayamanan. Dito ay naglakad ang ating bida dahil bukod daw sa kanya walang ibang makakapagbukas nito, at kaagad na sumabat ang uncle dahil kung mabubuksan ito ng ating bida magsasagawa siya ng kowtow para sa ating bida. Nang makalapit dito ang ating bida at tulad ng kanyang sinabi ay siya nga lang ang makakabukas sa kahon na iniwan ng ancestor Li gayong para naman talaga ito sa kanya. Nang makita ito ng uncle ay hindi ito makapaniwala na napapatanong na kung paano daw ito nangyari. Sa loob ng kahon ay isang liwanag ang bumungad at ito ay isang orb at gaya daw ng inaasahan ng ating bida ay talagang nagawang mabawi ni Jiang Li ang kanyang pisikal na katawan, tiyak na iniwan niya ito ang isang napakataas na kayamanan para ibalik ang kanyang cinnabar field, at ngayon sa kanya na ito. Dito ay kaagad na inabsorb ito ng ating bida ang primordial world sky-mending orb, dahil ito lang ang banal na bagay na kayang ibalik ang kanyang nasirang cinnabar field. Iniwan ito ni Jiang Li para sa kanya at malamang na nagbayad siya ng hindi maipapaliwanag na halaga para lang dito.
Sa likod ng ating bida ay bigla na lang umatake dito si Yunfei, sigaw niya na kung paano daw ito ng ahas na kumuha ng bagay na pag-aari ng pamilyang Jiang at bitiwan niya raw ito. Dito ay nag-activate ng Cinnabar Field ang ating bida at lumabas dito ang napakalakas na aura sa katawan ng ating bida dahil dito ay tumilapon ang katawan ni Yunfei. Naisip ng ating bida dahil sa naibalik na ang kanyang Cinnabar Field at ngayon maaari na niyang iimbak ang divine power ng Vast Sea. Susunod kailangan niyang humanap ng paraan para malinis ang pagbara ng kanyang 108 Starry Sea Aku Points at 7 Chaos Celestial Meridians. Nang makita iyon ni Jiang Cheng ay napapatanong siya dito sa kanyang kapatid na kung naramdaman niya ba na parang iba na si Brother Ren. Tumugon ito, tama siya, iba na siya ngayon si Brother Ren. Noong una walang bakas ng cultivation sa kanyang katawan, ngunit ngayon parang isang cultivator na siya, pero mahina pa rin ang kanyang aura, parang bago pa lang siyang nagsisimula mag-cultivate. At si Ren Xing ay isang napaka-misteryosong tao. Dito ay galit na galit ang uncle at tinanong ang ating bida na kung sino ba siya para saktan ang kanyang anak at hindi niya raw ito papalampasan. Tumugon dito ang ating bida, di ba sinabi daw nito kanina na magkakakautaw ito sa kanya. At bigla na lang ito lumuhad, gayong nakakatakot daw ang tingin ng ating bida. Matapos ang pangyayaring iyon at gaya nga ng sinabi ng ating bida dito ay makikita tinuturoan niya si Jiang Cheng ng cultivation. Dito ay napatanong si Jiang Cheng na kung talaga bang mababago ni Brother Ren ang kanyang kapalaran. Ibinalik ng ating bida ang tanong na kung alam ba ni Jiang Cheng na kung anong klaseng physique ang meron ito. Tumugon dito si Jiang Cheng na siya ay may mortal physique. Alam naman ito ng lahat at iyon ang dahilan kung bakit wala siyang potensyal sa cultivation. Sinabi ng ating bida na maaaring mortal physique ito pero hindi na kapag ito ay primordial mortal physique. Na ikinagulat dito ni Jiang Cheng na kung tama ba ang kanyang narinig na ang primordial mortal physique. Tumugon dito ang ating bida na tama ito at meron ito si Jiang Cheng. Ipinaliwanag ng ating bida sa kanya noong unang panahon ito ay isang pambihirang physique pero kalaunan ay nakalimutan na ito sa paglipas ng panahon. Ang mga inapo ng pamilyang Jiang ay hindi dapat dungisan ang pangalan ng hari ng mga alamat. Ngayong araw, tutulungan niya itong buhayin ang primordial mortal physique at ibabalik ang pamilyang Jiang sa posisyon nito bilang pinakamataas na angkan sa mundo. Naisip dito ng ating bida na ito ang divine power ng Vast Sea na iniwan ni Jiang Li para sa kanya. Ang divine power ng Vast Sea ay hindi katulad ng anumang karaniwang lakas tulad ng spiritual power. Isa itong kakaibang sangkap na maaaring baguhin ang spiritual power at baguhin ang isang tao's physique. Ito ang kanyang eksklusibong paraan ng pag-cultivate na hindi alam ng sinuman. Kapag ang divine power ng Vast Sea ay pumasok sa katawan ng isang cultivator, magdudulot ito ng ebolusyon sa kanya at bubuo siya ng kakaibang physique. Dahil ang divine power ng Vast Sea ay walang hanggan, siya ay may walang katapusang mga hangganan. Kung pigilan ang maraming primordial gods at deities, at maging ang pinakamataas na pinuno ng universo. Para mabawi ang kanyang pisikal na katawan at muling mabuhay ang kanyang kaluluwa, hindi lamang si Jiang Li ang nag-alay ng kanyang sarili, isa na rin si Heavenly Emperor Ye, ang hari ng reinkarnasyon, Celestial Lady Yu, at ang dakilang emperador ng Wuxan. Ang mga dating magagandang pangalan na iyon ay wala na ngayon. Ngunit huwag daw ang mga itong mag-alala, dahil malalaman niya rin ang lahat dahil bumalik na siya. Sa pagkakataong ito ay tiyak na aakyat siya sa pinakamataas na realm. Sisirahin niya ang mga pundasyon ng balanse at pagkakaisa at kokontrolan niya ang yin at yang ng universo. At dito ay isang liwanag ang nabuo sa daliri ng ating bida at ipinasok ito sa noo ni Jiang Cheng at ginawa niyang ito para i-activate ang primordial mortal physique ni Jiang Cheng at kanyang sinabi ito na maaaring masakit ito ngunit kanya itong tiisin. Naisip ng ating bida na siya mismo ay may walang katapusang mga hangganan sa kanyang buhay at kapalaran. Kailangan niya lang na subukang ibalik ang mga nagkalat na divine power ng Vast Sea, at patuloy na ongat ang kanyang cultivation. Ang kanyang katawan ay ang lupa, samantalang ang divine power ng Vast Sea ay ang binhi, maaari niyang palakasin muli ang sarili niya. Nang matapos ang sandaling iyon dito ay makikita na matagumpay na activate ni Jiang Cheng ang primordial mortal physique at masaya siya nito. Sinabi ng ating bida na ang mga pagbabago nito ay hindi masyadong makikita ng iba sa kanyang unang yugto ng pag-cultivate, pero hindi ito haharap sa anumang mga hadlang o paghihirap habang patuloy itong umaangat. Iyon ang kakaibahan ng primordial mortal physique.
Na mas lalo naman dito na ikinatuwa ni Jiang Cheng na hindi siya makakaranas ng anumang hadlang sa kanyang landas ng pag-cultivate at napakagandang physique naman daw nito. Ngunit tinanong niya ang ating bida na bagaman nakapag-activate na siya ng kanyang primordial mortal physique, hindi pa ito sapat ang pagpapabuti niya, hindi pa rin siya handa para sa laban bukas. Dito ay sinabihan siya ng ating bida na ituturo niya dito ang isang mabilis matutunan na martial art technique. Ito ay tinatawag na first punch at napatanong si Jiang Cheng na ano naman yun. Ipinaliwanag ng ating bida na ang teknik ng martial arts ay kapareho ng pangalan nito. Ang first punch na ito ay sobrang napakalakas. Itinuro ito ng ating bida at dito ay naabutan na sila ng gabi at di pa tukoy na kung natutunan nga ba ito ni Jiang Cheng. Dito ay tinanong siya ng ating bida na kung kumusta na ang kanyang pag-cultivate, tumugon ito na malapit na siyang matapos. Sinabi ng ating bida na kung ganito dapat na raw itong magpahinga ng maaga at matulog na ito. Tinanong ito ni Jiang Cheng na hindi ba't kailangan niyang mag-cultivate pa ng kaunti at pagbutihin pa ang sarili niya hanggang sa makaya niya. Tugon ng ating bida na hindi na kailangan. At napasabi na lamang ito na okay. Kinabukasan at ito na rin ang araw ng labanan ng Young Master sa arena na kung saan ang kanilang napagkakasunduan at makikita na nag-aantay ang Sect Master sa paglabas ni Jiang Cheng. Sa paglabas dito ni Jiang Cheng at nang makita ito ng kanilang ama ay napatanong ito kay Zir na bakit parang walang malaking pagbabago kay Jiang Cheng, tumugon ito na meron naman pero hindi pa masyado. Dito ay sinalubong siya ni Yunfei na may pangungut siya dahil pagkatapos ng isang buong gabi ng pag-cultivate, na kung ito na ba ang lahat ng nagawa ni Jiang Cheng at sabihin daw nito sa kanya kung ano ang nagbago nito. Dito ay sumingit naman ang uncle dahil hindi pa raw huli ang lahat para magbago ito ng isip. Ipasa niya na ang posisyon ng pinuno ng pamilya sa anak niya, at hayaan niyang protektahan niya ang pamilyang Jiang. Baka naman may pag-asa pa siya laban kay Li Feng. Sumigaw dito si Jiang Cheng sa kanyang ama na kaya niya ito. Na mas lalong ikinagalit ng uncle at tinanong si Jiang Cheng na kung hindi ba nito alam kung paano ito mamamatay sa kamay ni Li Feng, tigilan niya na ang pag-aaksaya ng oras dito dahil kung matalo ito na ang pinakamalaking kasalanan ng magawa niya sa pamilya. Dahilan na minas na sa kanya si Jiang Cheng at sumigaw na tumigil na raw ito gayong hindi siya matatalo at hindi niya ibibigay si Brother Ren, ama, at ang pamilyang Jiang. Sa ginawa na iyon ni Jiang Cheng ay sinabihan na sila ng ating bida na umalis na sila. At dito ay napatanong si Yunfei sa kanyang ama na kung ano na ang gagawin nila ngayon dahil parang hindi alam ni Jiang Cheng ang mga kahihinatnan. Kung matalo siya sa laban, ang pamilyang Jiang ay mapupunta sa pamilyang Li. Ang lahat ng kanilang pagod at sipag sa mga nakaraang taon ay mawawala sa isang iglap. Tumugon dito ang kanyang ama na hindi nila maaaring bigyan ng pagkakataong lumaban si Jiang Cheng kay Li Feng at kapag dumating na ang oras, pwede itong gumawa ng aksyon muna at ipaliwanag niya na lang mamaya. Kung matalo nito si Li Feng, ito na ang pinakamalakas na bayani ng pamilyang Jiang. Walang sino man ang magsasalungat, at ito na ang susunod na pinuno ng pamilyang Jiang. At naiintindihan naman ito dito ni Yunfei. Samantala sa arena na kung saan puno rin ito ng mga taong manunood upang saksihan ang labanan ng mga Young Master. Dito ay makikita si Chief Li na inaabotan si Celestial Aunt Bayon nang inumina siyang ang master ng kanyang anak na si Li Feng. Kinuha ito ni Bayon at simulan na raw nila ang laban ng buhay at kamatayan. Kapag natapos na ang bagay na ito kukunin niya na si Li Feng at dadalhin niya na ito sa sect. Tumugon dito si Chief Li na mangyaring alagaan daw ni Aunt Bayon ng mabuti ang kanyang anak mula ngayon at lubos silang magpapasalamat dito. Tumugon ito sa ang kanyang talento ay isa sa pinakamabuti na nakita niya nitong mga nakaraang taon. Kapag pumasok siya sa sect, handa niya itong tanggapin siyang bilang kanyang disciple. Tiyak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan sa mga ganitong kahusayan. At hindi na rin pa nagtagal at kaagad nang pumasok dito sa arena si Li Feng na sinisigaw ang pangalan ni Jiang Cheng gayong simulan na raw nila ang laban. Bago pumasok sa arena si Jiang Cheng ay nagpaalam pa ito sa kanyang ama at tumugon ito sa kanya na mag-ingat ito. Ngunit kasabay naman dito ay pumasok sa eksena si Yunfei gayong siya raw ang lalaban kay Li Feng. Napatanong naman ang mga ito na kung ano daw ang ginagawa ni Yunfei at bakit siya umakyat sa arena. Dito ay sinagot siya ni Li Feng na hindi naman ito ang Young Master ng pamilyang Jiang at wala daw itong karapatang lumaban sa kanya. Tumugon dito si Yunfei at tinanong si Li Feng na kung natatakot ba ito sa kanya, dahil kung ganun sumuko na lang ito at tanggapin ang kanyang pagkatalo.
Hindi naman ito dito ikinagalit ni Li Feng at sinabihan lang si Yunfei na isa itong mangmang na tanga. Dahil doon ay nagsisigaw ang Sect Master sa kanyang likod at pinapababa siya sa arena ngunit tumugon lang ito sa kanya na hindi niya hahayaan na sirain ni Jiang Cheng ang pamilyang Jiang at babaligtarin niya raw ngayon ang takbo ng mga pangyayari. Dito ay kaagad na umatake si Li Feng dahil kung ganito man daw tutuperin niya na ang hiling ni Yunfei. Kung ang pamilyang Jiang ay nagpapasya pang magpadala ng isa pang tao para lumaban, maaari niyang sirain ang cultivation ng isa pang tao. At dahil sa kumpiyansa ni Yunfei na mananalo siya ay dito ay inilabas niya ang kanyang pinagmamalaki na lakas na umabot na sa nascent condensation realm first layer. Dahil doon ay nagulat ang mga ito gayong. Ang kanyang cultivation realm ay nasa unang layer na ng nascent condensation realm. Na ipinagmamalaki din naman ito dito ng uncle ang kanyang anak dahil ang kanyang raw anak ay may physique ng hari ng mga alamat. Ngunit natawa lang naman dito si Chief Li dahil kung ano-ano daw ang pinag-iisip nito. Dito sa gitna ng arena ay buong sinalo ni Yunfei ang isang atake ni Li Feng at sa lakas nito ay tumilapon ang katawan niya na kanyang ikinagulat, at hindi lang yun gayong tumilapon pa ito palabas sa arena at bumabagsak sa harap ng kanyang ama. At hindi naman ito inaasahan ng kanyang ama. Dito ay sinabihan siya ni Li Feng na akala daw nitong sinong mayabang ngunit hindi daw ito karapat-dapat na lumaban sa kanya at ito ang pagkakaiba nila at kung naiintindihan ba ito ni Yunfei. Dahil sa ayaw ng kanyang ama na matalo ito ay inutusan niya si Yunfei na bumangon ito gayong ito na ang huling pag-asa ng pamilyang Jiang at pinipilit din naman ito dito ni Yunfei. Ngunit bigla na lang itong umubo ng dugo dahil sa malaking nitong pinsala at sa huli bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Dahil dito natakot ang mga miyembro ng pamilyang Jiang at kanilang sinabi na tapos na sila ano na ngayon ang gagawin nila. Dito ay sinabi ni Li Feng sa miyembro ng pamilyang Jiang na makinig sa kanyang at lumuhad ang mga ito at sumuko at tumugon dito si Jiang Cheng na tumahimik ito. Tinanong ni Li Feng si Jiang Cheng na kung may kabuluhan pa bang lumaban ito sa kanya bilang isang walang kwentang tao. Tumugon dito si Jiang Cheng na malalaman ito ni Li Feng kung may kabuluhan man o wala ang laban kapag sinubukan na nila ito. At dito ay kaagad naman naghahanda si Li Feng na umatake dahil tutuperin niya raw ang hiling ni Jiang Cheng. Habang makikita si Aunt Bea na tumatayo na sa kanyang kinauupuan at nasabing tapos na ang laban. Ngunit sa arena ay makikitang ginamit na ni Jiang Cheng ang kanyang natutunan na first punch at sa laki nito habang sumasabay dito si Li Feng ay nagulantang na lang ito. Dito ay buong tumama ito kay Li Feng at sa lakas nito ay tumilapon ang kanyang katawan at labis naman na ikinagulat iyon ng kanyang ama. Nang makita iyon ng Sect Master ay hindi rin siya dito makapaniwala at napapatanong na kung nanalo nga ba si Jiang Cheng. Dito ay hindi makapaniwala ang mga nakasaksi at napatanong na kung ano daw ang nangyayari. Talaga bang iyon ang Young Master ng pamilyang Jiang at isang atake lang ang kanyang ginawa na talo niya si Li Feng at malaki na rin ang kanyang pagbabago. Dito sa pagtayo ni Yunfei ay isang palad na kamay kaagad ang sumalubong sa kanyang mukha at napatanong siya sa kanyang ama na kung bakit daw siya nito sinampal. Sinabi ng kanyang ama na gusto niya lang tiyakin na hindi siya nasa panaginip gayong hindi siya makapaniwala na naging ganito kalakas si Jiang Cheng. Habang sa arena nito ay galit na dito si Li Feng na naglabas na ng kanyang pinakamalakas na physique na kung tawagin niya rin itong apat na sword form. Nakilala naman ito ng miyembro ng pamilyang Jiang gayong ito daw ang unang pagkakataong nilang makita ito at napatanong sila na kung kaya ba itong tanggapin ni Jiang Cheng. Natuwa naman dito si Chief Li at tiyak siyang mananalo ang kanyang anak. Tumugon dito si Aunt Bayon na huwag siyang mag-alala sa physique ni Li Feng naniniwala siyang mananalo ito. Dito ay umatake ulit si Li Feng na gamit ang kanyang apat na sword form at sa harap niya ay ginamit din ulit ni Jiang Cheng ang first punch. Sa lakas nito ay tumilapon ulit ang katawan ni Li Feng dahilan na mapasigaw ang kanyang ama dito, at nang makita ito ng Aunt Bayon ay nasira nga dito ang kanyang paniniwala. Dahil doon ay nagsigawan ang lahat ng miyembro ng pamilyang Jiang na nanalo sila at hindi sila makapaniwala na parang panaginip lang daw ito. Dito ay natutuwa si Zir na patingin sa ating bida gayong siya ang dahilan na kung bakit naging malakas si Jiang Cheng. Sa harap ng ating bida ay kaagad na nagbigay galang dito ang Sect Master sa kanyang at tanggapin niya raw ang kanya paggalang. Tumugon dito ang ating bida na hindi na kailangan dahil ito ay pagsisikap ng kanyang anak lahat sila ay karapat-dapat nito. Sa arena kaagad dito na bumaba si Chief Li habang nakahandusay ang kanyang anak na wala ng buhay.
At dito ay makikita ang ating bida na kinuha ang physic sa katawan ni Li Feng at kanyang itong inabsorb at naisip niya kung mas mataas ang antas ng physic, mas maraming divine power ng vast sea ang nakapaloob dito. Mas marami pa ito kaysa kay Li Hu. Dito ay sinabi ng Sect Master kay Chief Li na oras na para tuparin niya nito ang kanyang pangako at ang pamilyang Li ay bahagi na ngayon ng pamilyang Jiang. Ngunit natatawa lamang dito si Chief Li at tinanong ang Sect Master na kung sa tingin ba nito ay karapat-dapat ito. Dito ay ibinalik ng Sect Master ang kanyang tanong na kung hindi niya ba tutuparin ang kanyang pangako at ngayon ay gusto ba ni Chief Li gumawa ng gulo. Tumugon dito si Chief Li na parehong namatay ang dalawang anak niya at ngayong araw pagbabayaran niya ang pamilyang Jiang at lahat ng mga ito ay mamamatay. Sa pag-atake ni Chief Li ay kaagad na itinaas ng Sect Master ang kanyang dalawang kamay upang harangin itong ngunit sa lakas dito ni Chief Li ay tumalsik siya sa puwersa nito. At inuutusan ang mga miyembro ng pamilya na sa kanyang utos lilipulin daw nila ang pamilyang Jiang. Nang marinig iyon ng uncle ay nanginginig ito sa takot na papaisip na kahit na nanalo sila sa laban ng buhay at kamatayan, hindi pa rin nilang maiiwasan ito, lahat ito ay dahil kay Ren Xing. Kung hindi dahil sa kanya, paano naman kayang sirain ni Jiang Cheng ang cultivation ni Li Feng? Dito ay nagsalita siya at sinabi sa Chief Li na mangyaring magpatawad handang ibigay ng pamilyang Jiang ang salarin na si Ren Xing. Dahil dito ay nagalit ang Sect Master sa kanya at sinampal ito at sinabihan na hindi ito karapat-dapat na maging miyembro ng pamilyang Jiang. Dito ay sinabi ng Chief Li na kung sino mang miyembro ng pamilyang Jiang na susuko at sasali sa pamilyang Li ay mabubuhay. Nagalit ang uncle at tinanong ang kanyang kapatid dahil kung hindi sila karapat-dapat sa pamilyang Jiang ay sasali na lamang sila ng anak niya sa pamilyang Li. Dito ay inutusan na ni Chief Li ang mga miyembro ng pamilyang Li na patayin na nila ang lahat ng tumututol na sumuko. Dito ay sinabihan siya ni Zir kung manggahas ito hindi siya nito papalagpasin ng Upper Primordial Sect. Tumugon dito si Chief Li at tinanong si Zir na kung sino ba ang kanyang tinatakot gayong may suporta din sila mula kay Celestial Aunt Bayon, at siya ay mula sa Supreme Mystery Sect. Dito ay naglakad ang ating bida palapit sa kanila na nagsasabing nagsasawa na siya sa kanilang kalokohan at tumugon dito si Chief Li na kung kinakausap ba siya nito. Dito ay sinabi ng ating bida sa kanya na paulit-ulit na lang itong nagsasalita, at napakababaw naman dahil kung hindi ito pala ito gagawa ng kahit ano, siya na ang magsisimula. Sa takot ng uncle ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit nagpapanggap pa rin itong malakas sa mga ganitong sitwasyon. Hindi naman ito dito pinaniwalaan ni Chief Li at natutuwa pa ito at tinanong ang ating bida na tingnan daw nito ang kanyang sarili. Ngunit bigla na lamang dito nagturo ang ating bida at kanyang ang itinuturo dito si Aunt Bayon at inuutusan na lipulin ang lahat ng pamilyang Li, na pinagtataka naman niya dito. Dahil doon ay minura ni Chief Li ang ating bida at tinanong na kung nagbibiro ba ito. Nagsalita ang isang ito siguradong nawawala na sa katinuan ng ating bida. Hinihiling ng ating bida lipulin ni Celestial Aunt Bayon ang pamilyang Li at kung hindi niya ba alam na narito si Aunt Bayon ngayon para kay Li Feng. Dito ay sinabi ng ating bida kay Aunt Bayon na kung ano pa ang kanyang hinihintay dahil kapag natapos na ang lahat tutulungan niya itong alisin na ang sumpa, at napaisip dito si Aunt Bayon na kung bakit daw alam iyon ng ating bida. Dito ay lumapit si Aunt Bayon sa ating bida at tinanong na ipaliwanag daw niya ito ng maayos. Sinabi ng ating bida na mayroon itong sumpa na nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang mga ugat at meridians, at acupoints tuwing 3 araw sa tanghali, ay hindi ito makakahinga ng maayos at kung tama ba raw siya. Dito ay nagalit si Chief Li at dinuro-duro ang ating bida na dahil isa daw itong kalokohan at paano ito ng ahas na basta nalang hulaan ang sitwasyon ng Celestial Aunt, tumugon dito si Aunt Bayon na tama ang ating bida. Dito ay inutusan siya ulit ng ating bida na lipulin niya ang pamilyang Li at bilang kapalit tutulungan niya itong alisin ang sumpa at para malayan na ito, gayong sa kakaibang physique daw nito ay makakamit niya pa ang higit pa sa meron ito ngayon. Sinabihan ni Chief Li ang ating bida na si Celestial Aunt Bayon ay magiging master ng anak niya sa hinaharap. Bakit naman siya makikinig dito at tumugon dito si Aunt Bayon na pumapayag na siya na lipulin ang pamilyang Li, at hindi naman ito inaasahan ni Chief Li. Dito ay mas lalo pa siyang natakot nang humarap sa kanya si Aunt Bayon at mukhang seryoso talaga ito na lipulin sila habang tinanong pa siya ni Chief Li ito ang master ng kanyang anak. Ngunit kaagad na siya nitong inatake at kanyang sinabi na hindi pa niya naging opisyal na alagad si Li Feng.
Bumagsak ang katawan ni Chief Lee na wala ng buhay habang sinisigaw ang kanyang pangalan ng miyembro ng pamilyang Lee, at napapatanong sila na kung paano daw nangyari ito ngunit mas lalo pa silang natakot nang sa kanila naman nakaharap si Aunt Bayon. Matapos iyon ay makikita na lamang ang mga katawan ng buong pamilyang Lee na wala ng buhay dahil ito sa sinabi ng ating bida kay Aunt Bayon na lipulin sila. Dito ay sinabi niya sa ating bida na oras na para tuparin nito ang kanyang pangako at tumugon dito ang ating bida na magagawa niya lamang ito ng 3 araw. Naikinagalit ni Aunt Bayon at tinanong ang ating bida na kung sinasadyang binabastos ba siya nito at tumugon dito ang ating bida na kailangan niya lang maghintay. Dahil dito hindi ito pinaniwalaan ni Aunt Bayon at bigla na lang itong umatake at tigilan daw ng ating bida ang pagpapanggap na malakas. Ngunit isang paghawi lang ng ating bida sa kanyang kamay ay tumalsik dito ang katawan ni Aunt Bayon. Dito ay napaisip si Aunt Bayon at napapatanong sa lakas na meron ang ating bida gayong wala itong cultivation pero napakalakas niya at kung sino nga ba talaga ito. Dito ay nagpaalam na rin ang ating bida dahil sa natapos na ang problema ng pamilyang Jiang ay aalis na siya ngayon, at tumugon dito ang Sectmaster ang bilis naman. Bakit hindi daw muna ito manatili ng ilang araw at para maibalik nila dito ang kabutihang ginawa ni Sir Ren? Naitanong dito ni Zir na kung saan naman pupunta ngayon si Sir Ren at tumugon dito ang ating bida at nagtanong na kung may mga sekta bang malapit dito. Sa isip niya lahat ng acupoint sa kanyang katawan ay nakablock ngayon. Kailangan ng mga espesyal na pagkakataon at paraan para malinis ito, pati na rin ang tulong ng ilang mga puwersa. Dito ay ipinaalam ni Zir na ang mga puwersa dito ay magkakaugnay at komplikado. Ang mga sikat ngayon ay ang Upper Primordial Sect, Supreme Mystery Sect, at Heavenly School at si Celestial Aunt Bayon ay mula sa Supreme Mystery Sect, samantalang si Daoist Priest Ching ay mula sa Heavenly School. Parehong napakalakas ang mga sektang ito. Bagaman ang Upper Primordial Sect ay isang sinaunang sekta, ito ay nahuhuli na sa 2 pang sekta at imungkahi niya kay Brother Ren sana ay pumunta ito sa Upper Primordial Sect, pero ang Heavenly School at Supreme Mystery Sect ay mas angkop para sa isang taong katulad nitong malakas. Tumugon dito ang ating bida na kung ganito man pupunta siya sa Upper Primordial Sect at hindi naman ito inaasahan ni Zir at mukhang magkikita pa ata sila.